Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kapatid sa mga malalayong bansa sa Asia, Amerika, Africa, Europa, Oceania at sa Middle East. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga minamahal ko. Good morning. Today is April 16, 2024. Araw ng Martes, Tuesday, ika-16 ng Abril, 2024. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal ko, at sa lahat ng mga may kaarawan ngayong April 16, 2024. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday kay Sir Edmund Olsioski ng Germany. Happy birthday po, Sir Edmund. At happy birthday din kay Sir Expeditor Ray Sr. Siya ngayon ay 89 years old na. Happy birthday po sa inyo, Sir Expeditor Ray Sr. At sa lahat ng mga may kaarawan ngayong araw, sa inyong lahat, happy birthday. Nawa patuloy kayong biyayaan ng ating Diyos ng mahabang buhay, kalakip ang kalakasan, patuloy niya kayong ingatan, saan man kayo naroroon. Ano man ang inyong mga isinasamo at idinadalangin sa ating Diyos, itibigyan katuparan ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At yung pag-iingat niya ang manatili sa inyong lahat. Amen. Happy birthday sa inyong lahat. This is your sister Ruby. Simulan natin muli ang umagang ito sa ating maikling pagdulog sa ating Diyos. Aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, muli po o Diyos, maraming salamat po sa panibagong umaga, sa panibagong pagkakataon, sa mga hiram na buhay po namin ito o Diyos, maraming salamat po. Sa kalakasan na taglay po namin, salamat po o Diyos. Sa kalakasan po ng aming pananampalataya, maraming salamat po Diyos. Napakarami na po naming natutunan, napakarami na po naming binabaon dito sa aming pusong ito. Maraming salamat po aming Diyos, patuloy mo po kaming turuan. Patuloy mo kaming turuan na maging mapagmahal, maging mahabagin. Turuan mo kami na maging mapagpakumbaba. Maraming salamat po Diyos sapagkat sa bawat araw po ay damang-dama po namin ang pag-ibig na patuloy mo pong ipinadadama sa aming lahat. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa lahat ng mga nakikinig sa daily devotional na ito. Ganon din po, lalo na sa mga kapatid na mga nasa malalayong bansa Diyos, yung mga OFW, salamat po Panginoon sa patuloy po ninyong pagpapalakas ng kanilang mga kalooban, sa patuloy po ninyong pagbibigay sa kanila ng malalakas na pangangatawan. Ganon din po sa lahat ng mga lumalabas ng kanilang mga tahanan upang magtrabaho, maghanap buhay, upang makapag-provide sa kanilang pamilya. Salamat Diyos sa kanilang kalakasan na taglay sa bawat gising sa umaga. Salamat po. Napakarami namin Diyos na dapat ipagpasalamat sa iyo. Ikaw po'y tunay na napakabuti. Tapat ka po sa iyong bawat pangako. Ang lahat pong ito, O Diyos, panalangin po namin, puno po ng pagpapasalamat at kagalakan ng aming bawat puso sa pangalan po ng aming nag-iisang tagapagligtas at aming Panginoon na si Jesucristo. Amen and amen. Halin at purihin ng Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Halin at purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya'y pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin.
Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina't siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Salamat po, O Diyos. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagpupuri sa iyo sa bawat umaga. Tunay nga po, O Diyos, ikaw lamang po ang aming pupurihin. Pangalan mo lamang po, O Diyos, ang maitaas. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa mga hiram na buhay namin na ito, O Diyos. Nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana, kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba.
Father God in heaven. Thank you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. And thank you, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, aming Panginoong Jesus. Kay buti mo, aming Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Ngayon ay araw ng Martes, Tuesday. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Doon sa ating mga kapatid na palaging lumalabas, mga nagsisipagtrabaho para makapag-provide sa kanilang pamilya. Patuloy kayong pagpalain ng ating Diyos, mag-iingat kayo sa inyong mga paglabas-labas, at palagi kong ipinapanalangin sa ating Diyos na palaging yung kalakasan na kailangan natin sa bawat araw ay ibigay niya sa atin, lalo na yung lahat ng mga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya dito man sa Pilipinas at yung nasa malalayong bansa din natin na mga kapatid. Palagi ninyo akong kasama sa inyong mga ipinapanalangin. Palagi ko kayong kasama sa panalangin. Amen? At yun ang palagi natin na naiisipin sa ating bawat panalangin. Hindi man natin agad-agad makuha yung katugunan ng ating Diyos, huwag tayong magsawa na ipanalangin iyon.
At kung sakali man na iyon ay hindi ibigay sa atin ng ating Diyos, palaging ang sinasabi ng kasulatan, merong better na plano. Yung better plans ay nakalaan sa ating lahat. Kung kaya't huwag sasakit ang ating loob kung meron tayong mga ipinapanalangin sa Diyos na hindi pa niya iyon ipinagkakaloob. Sapagkat yung planuhin ng ating Diyos ang higit na mas maganda. Sapagkat ang ating Diyos, nakikita na niya yung ating hinaharap. Tayo walang alam doon. Kung kaya nga patuloy tayong mananampalataya at mananalig na yung mga magagandang bagay ang ibibigay sa atin ng ating Diyos. Amen? Ngayon mga minamahal ko ay April 16, 2024, Tuesday. Ang babasahin natin ay nasa aklat ng Matthew or ng Mateo, chapter 5, verse 3 to 12. Ito ay may pamagat na ang mga pinagpala. Tingnan natin kung sino-sino yung mga sinasabing mga pinagpala. Tingnan natin kung kasama ba tayo dito. At tiyak, magugulat ka, kasama pala ako doon. Matthew chapter 5, verse 3 to 12. At dito natin mismo basahin. Ganito ang nakasulat. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Salamat po aming Diyos. Napakaganda po ng aral ng aming binasa. Salamat po. Ang mga pinagpala. Narinig ba ninyo doon mga minamahal ko yung mga katangian ng mga pinagpala? Nandun yung mahabagin. Nandun din yung may malinis na puso. Nandun yung mga mapagpakumbaba. Yung mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, binanggit yun. Yung mga nilalait, inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga pinararatangan ng mga hindi totoo, yan mga minamahal ko, yung mga pinararatangan ng hindi totoo, na pawang mga kasinungalingan, kasama dun yun sa mga pinagpala. Saan ka doon? Nabanggit ba? Yung pagiging mahabagin mo, pinagpala yan. Yung pagiging mapagpakumbaba mo, pinagpala yan. Kaya nga hindi ba napakaganda? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sino yung mga pinagpala na yun na wala nang inaasahan? Kung hindi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kasama dito mga minamahal ko, yung mga pinagpalang wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos, kasama dyan yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga bingi, yung mga lumpo, yung mga pagkabata pa, nung isinilang sila ay hindi na sila nakalalakad, yung mga walang paa, yung mga walang kamay. Nakikita natin mga minamahal ko na talaga nang may mga ganyan, hindi ba? Kasama sila doon sa mga pinagpala. Bakit? Wala naman na silang ibang inaasahan kung hindi ang Diyos. Hindi ba? Lalo na nga yung namumuhay mula pa nung pagkabata nila na wala na silang paningin. Kanino sila umaasa? Sa Diyos na lamang. Wala na silang inaasahan kung hindi ang Diyos na lamang.
Kasama din dyan yung mga inagawan, yung mga inalipusta na walang nagawa. Yung mga inagawan na walang nagawa sapagkat hindi nila kayang lumaban. Unang-una, wala silang kakayanan. Pangalawa, yung kalaban nila napaka-powerful. Baka kung sila ay lalaban, baka patayin lang din lamang sila. So, sino ang inaasahan nila? Wala. Wala silang ibang inaasahan kung hindi ang ating Diyos. Kasama iyon. Kung mababasa natin mga minamahal ko, di ba? Doon sa ikinuwento ng ating Panginoong Hesus. Si Lazarus, napulubi. Di ba? Si Lazarus, pulubi. Namumulot lang ng mumu yun para may makain siya. Subalit, sinabi ng ating Diyos na nandoon. Sa piling na amang Abraham, inaaliw. Nakita natin yung mga pinagpala. Kaya nga, kung sasabihin natin na kami ay ganito lang ang buhay namin, talagang kami ay wala nang magawa sa aming mga buhay. Lalo na nga, hindi ba, yung mga gustong magtrabaho, hindi makapagtrabaho kasi wala silang paa, wala silang kamay, wala silang magawa, hindi sila makapag-provide, hindi sila makapag-share dun sa gastusin sa kanilang pamilya kasi nga walang kakayanan. Makakapagtrabaho ka ba nang walang kamay, wala namang paa? Makakapagtrabaho ka ba na hindi ka naman nakakakita, bingi ka pa, hindi ka pa nakakapagsalita? Hindi ba? Kabilang sila sa kaharian ng langit sapagkat wala silang ibang inaasahan kung hindi ang ating Diyos. Amen? Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sino yung mga nagdadalamhati na tinuturing dito, tinuturo? Yung sinasabi. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ang daming nagdadalamhati, mga minamahal ko, sapagkat maraming inapi, maraming inagawan. Di ba? Sobrang dami yung mga inaapi na wala nga silang mga magawa sa kanilang mga buhay sapagkat wala nga kakayanan. Tapos, mga matataas na tao pa yung kanilang makakalaban. Ang gagawin talaga nila, magmumukmuk na lang doon sa isang sulok. Wala silang magagawa sapagkat kung meron silang gagawing hakbang, baka yun ay ikakitil lamang ng kanilang buhay. Yung mga nagdadalamhati na tayo ay mga nawalan ng mga minamahal sa buhay, mararamdaman natin, inaaliw tayo ng ating banal na Diyos. Yung napakatagal-tagal na ng mga may sakit, hindi ba? Meron kasing ganyan. Yun na ating pagkakasakit, ay bunga rin iyon ng ating mga ginawa kasi noon. Kung ano kasi yung mga itinanim natin noon sa ating katawan, inaani natin iyon pagdating ng araw. May mga sakit tayo na napakatagal na nating mga nagpapadoktor, pero nandoon at iyon ay nananatili sa ating katawan, kaya nagdadalamhati tayo at palagi natin itinatanong, O Diyos, kailan po ako gagaling? At sinasabi pa nga natin, hindi ba, Panginoon, ako ay hirap na, ako po ay kuhanin mo na lamang. Alam niyo mga minamahal ko, yung mga nagdadalamhati sa ganyan. Akala ba natin ay pinababayaan tayo ng ating Diyos? Hindi, mga minamahal ko. Kahit sabihin pa natin na tayo ay may mga pinagdadaanan na mga pain, may mga sakit, may mga pagluha, meron tayong mga pinagdadaanan na talaga namang napakatindi at akala natin talaga ay hindi na tayo babangon dahil napakatindi ng sakit na dulot sa atin ng pangyayaring iyon. Palaging nandun yung pag-ano sa atin ng Panginoon yung pag-alala. Nandyan palagi yung pag-aliw, inaaliw tayo ng ating Diyos. Mapalad tayo na dumadaan doon sa mga ganon sapagkat sa pagdadalamhati natin iyon, doon naman natin nakikita na may Diyos pala tayo na umaaliw sa atin. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Yung bang mga hindi nahihiyang mag-sorry? Oo, mga minamahal ko. Di ba? Yung mga mapagpakumbaba. Yung mga iniisip nila na kahit na hindi naman ako ang may kasalanan, sige, ako na ang magpapakumbaba, lalo na doon sa loob ng family. Doon sa loob ng family, kapag meron talagang magpapakumbaba doon sa dalawa, halimbawa sa mag-asawa, kung meron talagang magpapakumbaba dyan, palaging maaayos yung mga sigalot hindi ba? Isipin mo na lamang kapag nagpakumbaba ka, ikaw pala ay kasama doon sa mga pinagpala. Hindi ba?
Yan yung mga hindi sila nahihiyang mag-sorry. Sila man ang may kasalanan o hindi. At kung sila man ang may kasalanan, nagsosorry sila. Ayan mga minamahal ko, yung mga tao na iyan, yun yung may mga kababaang loob na hindi sila nahihiyang humingi ng tawad o ng paumanhin. Kasi sino ba ang pinagmulan ng kababaan ng loob? Hindi ba ang ating Panginoong Hesus iyon? Kaya nga yung pagiging mababang loob, yung pagiging mapagpakumbaba natin, sa Diyos galing yun eh. Kaya iyon, kapag iyon ang naging ugali ng tao, napakaganda. Yung mga maliliit na bagay hindi na lumalaki. Hindi na nagkakaroon ng malaking sigalot. Bakit? Kasi nga merong handang magpakumbaba. At kailangan natin iyan, lalo na doon sa loob ng tahanan, sa mga magkakaibigan, sa mga magkakasama, na mga nagkakaroon ng kaunting gusot. Kapag meron talagang marunong magpakumbaba, ay napakadaling naaayos kung ano yung gusot. Hindi ba? Kaya nga pinagpala ka kapag ikaw ay mapagpakumbaba. Ngayon, nalalaman natin na tayo pala ay itinuturing na pinagpala kapag daladala natin yung mga katangian na gano'n, na tayo ay mapagpakumbaba. Meron tayong kababaang loob. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin. Napakaraming taong ganyan. Ako mga minamahal ko, napakarami kong taong nakakasama, nakakausap. Marami akong kaibigan na talaga naman taglay nila yung pagiging mahabagin. At iyan, kasama yan sa mga itinuturing na pinagpala kung iyan ay daladala mo sa iyong pagkatao. Yung pagiging mahabagin. Napakarami na ng taong ganyan. Yung sila'y madali silang maawa dun sa kanilang kapwa. Lalo na kapag nakita nila na talagang kailangan, matindi ang mga pangangailangan, madali silang mahabag. Bakit? Hindi ba't sino ba? Sino ba ang nagturo sa atin ng pagiging mahabagin? Hindi ba't yung ating Ama na nasa langit? Kaya nga tayo nagkaroon ng pangalawang pagkakataon. Kaya nga tayo ay nalinis sa ating pagkakasala dahil yan sa napakalaking habag ng ating Diyos. Kung kaya tayo, mga minamahal ko, kung taglay natin sa ating pagkatao, yung pagiging mahabagin, kasama ka sa pinagpala. Ang pagkakasabi, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga tao na talaga namang sa abot ng kanilang makakaya, talaga namang tinutupad nila, ginagawa nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Ay, wag yan! Naku, masama yan! Ito ang gawin natin dahil ito ang kalooban ng ating Diyos. Yung mga taong ganon, kasama sila sa pinagpala. Sapagkat, ang tindi ng ating hangarin na makasunod dun sa kung ano yung gusto ng ating Diyos. Yung ang tanging hangad natin talaga ay masunod kung ano yung nais ng ating Diyos. At kapag taglay mo iyon, na talagang ikaw sa bawat gising mo sa umaga, talagang ikaw ang nais mo makasunod kung ano yung iniuutos ng Diyos sa atin, masunod natin kung ano yung aral ng ating Diyos. Yun yung ipinamumuhay natin. Pinagpala ka. Kasama ka doon sa mga pinagpala. Ang pagkakasabi, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Naku, ito yung napakatindi. Ito yung napakatindi, mga minamahal ko. Ito yung napakatinding reward na ibibigay dun sa pinagpala. Bakit? Kasi nga, meron kang malinis na puso. Meron kang puso na dalisay. Pure. Pure ang iyong puso, mga minamahal ko. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya nga, kung ang tao ay malinis ang puso, tiyak, makikita mo talaga ang Diyos. Ibig sabihin, nandoon sa buhay na walang hanggan, ang iyong destinasyon. Amen? Pinagpala ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yung mga may mga malilinis na puso dyan, ha? Tandaan ninyo na ang reward niyan, makikita natin ang Diyos.
At ang sabi, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ito yung mga peacemaker. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Kahit lamang dun sa loob ng tahanan. Kahit wag na nga tayong lumayo dun sa labas, sa loob na lang ng tahanan. Sakop din ito ng pagiging mahabagin. Sakop din ito ng pagiging mapagpakumbaba. Bakit? Kasi nga, peacemaker ka. Ikaw yung gagawa ng paraan para sa kapayapaan dahil ayaw mo na magkagulo-gulo ang tao dun sa loob ng iyong pamilya. Ikaw ang gagawa ng paraan para maging payapa ang loob ng iyong tahanan, lalo na pag may sigalot. O kapag sinimulan mo na ikaw ang magiging simula ng kapayapaan, ikaw ang magpapasimula upang magkaroon ng kapayapaan sa iyong family. Ibig sabihin, di ba? Kapag may away, ikaw ang unang-unang nagpapakumbaba. Hindi bali na. Kahit hindi naman ako ang may kasalanan at kahit siya. Sige, magpapakumbaba na ako. Ako na ang unang gagawa ng move para maayos kami ng aking mister o para maayos kami ng aking misis. Kasi nga, ang gusto mo lagi kapayapaan. Sapagkat, sino ba ang Diyos ng kapayapaan? Hindi ba't ang ating Panginoon? Kaya nga, doon sa loob ng ating tahanan, napakapalad. Pinagpala ka kapag ikaw ang pinagmumulan, ikaw yung nagpapasimula na magkaroon ng kapayapaan sa iyong pamilya. Pinagpala yung gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Kung ikaw palagi ang gumagawa ng kaparaanan para magkaroon ng kapayapaan sa family o kahit doon sa iyong mga friends, sa mga circle of friends, ikaw yung gumagawa ng paraan para maging payapa ang lahat. Kasama ka doon sa mga pinagpala. At ang pagkakasabi, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito, napakarami din ito, mga minamahal ko. Nang dahil nga sa gusto mong masunod kung ano yung kalooban ng ating Diyos, marami ang bumabatikos. Marami ang nagagalit. Subalit, patuloy nating iisipin na pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa iyong patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Nakita na natin, kabilang sila sa kaharian ng langit. Kapag ang nais mo ay masunod yung kalooban ng ating Diyos, at pagkatapos napakarami-rami namang umuusig sa iyo, ang dami namang tumutulig sa iyo, ang dami namang nagagalit sa iyo, wag mo na lamang iyon pakinggan. Bakit? Kasi nga meron palang pangako. Kabilang ka sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Yon ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag ikaw inuusig ka ng mga tao, pinararatangan ka ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan naman, hindi totoo, pinagpala ka sapagkat kasama ka doon sa kaharian ng langit, pinagpala ka. Kapag hindi totoo yung lahat ng mga ibinibintang sa iyo. Kaso alam ninyo, mga minamahal ko, hindi ba nakalulungkot? Tingnan nyo yung mga news. Ang dami na mga sangkot sa paglilingkod sa Panginoon na sinasabi nilang sila ay naglilingkod sa Panginoon. Pero tingnan ninyo yung mga kasong nakapatong sa kanila. Napakatitindi at napakasasama nung mga kaso na isinampa sa kanila at napakadami ng mga testigo. Bakit ganoon? Bakit ganoon? Kapag ganoon, natotoo naman yung ibinibintang sa iyo, hindi ka kasama sa pinagpala. Sapagkat ang sinasabi ay kung pinararatangan ka ng lahat ng uri ng kasamaan pero wala namang katotohanan iyon. Kung pinararatangan ka ng kahit na anong mga masasamang bagay pero wala namang katotohanan iyon, yun yung sinasabing kasama sa pinagpala. Pero paano kung sangkaterba naman yung mga testigo na totoo palang ginawa mo iyon? O diba? Hindi ka kasama sa pinagpala. Nakakalungkot. Tingnan niyo yung news. Ang daming mga taong involved doon sa sinasabi nilang sila ay mga lingkod ng Diyos. Pero napakaraming kaso. At yung mga kaso nila, hindi basta kaso lang, napakatitindi. At kung talagang titingnan mo ay talaga namang
9, karumal-dumal. Kung kaya iyon, mga minamahal ko, ay makita natin yung pagkakaiba. Ganoon. Pinagpala ka kung pinararatangan ka ng mga kasamaan. Subalit, hindi naman totoo yung mga paratang na iyon. Kailangan iyon ay malinaw. Yung mga ipinaparatang, hindi totoo iyon. Pinararatangan ka ng kasamaan na pawang mga kasinungalingan lamang. Pinagpala ka kapag ganoon. Ang sabi, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Malaki ang inyong gantimpala sa langit, kaya nga ang sabi, magalak ka, magsaya ka. Sino-sino ba'y sinasabing iyon? Yung mga taong wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos lamang. Yung mga taong mapagpakumbaba, yung mga taong mahabagin, yung mga matindi ang hangarin na makasunod sa kalooban ng Diyos, yung mga may malinis na puso, yung gumagawa ng kaparaanan para sa kapayapaan, yung mga inuusig nilalait, yung mga pinagbibintangan dahil lamang sa pagsunod sa ating Diyos, yung mga pinaparatangan ng hindi naman totoo, pinagpala ka. Alam ninyo mga minamahal ko kung bakit sinasabing pinagpala ka dito sa inisa-isa na ito? Sapagkat ito ay para sa mga mabubuting tao. Ipinararating ito sa lahat ng mga mabubuting tao. Bakit? Ikaw naman kasi, kapag ikaw ay mapagpakumbaba at mahabagin, hindi mo naman kayang maging mapagpakumbaba at mahabagin kung hindi ka mabuting tao. Kaya ito ang buod ng binasa natin na ito ay para ito sa mga mabubuting tao. Sinasabi na ikaw ay mapagpala. Bakit? Siyempre, kapag ikaw ay may malinis na puso, ibig sabihin, mabuti kang tao. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, ibig sabihin, nandyan sa iyo yung humility. Nandyan sa iyo yung kababaang loob, ibig sabihin, mabuti kang tao. Sapagkat hindi mo naman kayang maging mapagpakumbaba kung ikaw ay hindi mabuti. Yung pagiging mahabagin, taglay lamang din iyan ng mga mabubuting tao sapagkat ang masamang tao, walang awa ang mga iyan. Kaya ka mahabagin, kaya ka maawain, kaya ka madaling mahabag sa iyong kapwa sapagkat nasa iyo yung tinuturo ng ating Diyos na maging mahabagin ka at iyan, yung pagiging mahabagin, sa mga mabubuting tao lamang mo iyan matatagpuan sapagkat yung masamang tao, walang habag. Hindi sila marunong maawa sa kanilang kapwa. Ganoon iyan mga minamahal ko. Yung mga matinding hangarin mo na makasunod sa Diyos, ibig sabihin, kapag napakatindi ng hangarin mong makasunod sa utos ng ating Diyos, keso ano pa? Ibig sabihin, mabuti kang tao sapagkat wala kang nasa puso kung hindi makasunod doon sa aral at kalooban ng ating Diyos. Sino ang may taglay niyan? Yung mga mabubuting tao lamang ang may taglay nun. Sapagkat kung masamang tao, wala sa kanila iyon. Wala silang pakundangan na gumawa ng masama at wala sa kanila yung dapat ay makasunod sila sa kalooban ng Diyos. Kapag may malinis ka naman puso ang pagkakasabi, makikita mo ang ating Diyos. Bakit? Yung may malinis na puso, taglay lamang din iyan ng mga mabubuting tao. Sapagkat ang masasamang tao, marumi ang kanilang mga puso. Sila yung gumagawa din doon ng kaparaanan para sa kapayapaan. Taglay lamang din iyan ng mga mabubuting tao. Sapagkat ang masamang tao ayaw nila ng kapayapaan. Yung mga tao na gumagawa ng kaparaanan para payapa, para tahimik ang lahat, para walang away, yon ay taglay lamang iyon ng mga mabubuting tao. Yung mga nilalait, inuusig dahil sa pagsunod sa Diyos, yung okay pa rin sa kanila, taglay lamang din iyon ng mga mabubuting tao na kahit ano sabihin nila sa akin, basta ako, makasunod ako dun sa kung ano yung kalooban ng ating Diyos. Ang may taglay lamang din yan, yung mga mabubuting tao, yung mga matutuwid, yung mga pinararatangan ng mga hindi totoo, tapos hindi gumaganti. Sino ang mga taong ganoon? Yung mga mabubuting tao lamang din ang may ganoon. Yung bang kung ano-ano ipinaparatang sa iyo, pero nananatili ka naman na hindi kumikibo, hindi lumalaban, hindi ka gumaganti. Bakit? Alam mo naman kasi na hindi mo naman ginawa iyon. Alam mo na ikaw ay mabuting tao. Itong sinasabi na ito, mga minamahal ko, na pinagpala, itong mga ipinakitang mga pag-uugali na ito, itong mga characteristics, yung katangian na ito na sinasabing pinagpala,
Sinasabi ito sa lahat ng mga mabubuting tao sapagkat kung ang tao ay masama, hindi naman nila kayang gawin itong mga binanggit na ito. Hindi nila kayang maging mapagpakumbaba. Hindi nila kayang maging mahabagin. Hindi nila kayang maging malinis ang kanilang puso. Kasi nga masama sila. Kung kaya itong aral na ito na binasa natin, sinasabi ito sa iyo na mabuting tao, sa iyo na ikaw ay sumusunod ka sa kalooban ng ating Diyos. Hindi ba? Sino lamang ang mga mahabagin? Sino ang mga mapagpakumbaba? Sino yung may mga malilinis na puso? Hindi ba yun lamang taong iyan na mga may mabubuting kalooban? Kaya nga napakaganda ng message na binasa natin ngayong umaga. Pinagpala ka. Kung taglay mo yung pagiging mahabagin, pinagpala ka. Sapagkat mabuti kang tao, sapagkat ang masamang tao walang habag. Kung ikaw naman ay mapagpakumbaba, pinagpala ka. Sapagkat ang mga masasamang tao, hindi nila kayang magpakumbaba. Matataas ang kanilang pride. At kapag ikaw naman, ang hangarin mo talaga ay kapayapaan, makasunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala ka. Dahil ang gusto mo ay purong kapayapaan, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Napakaganda. Nabanggit ba dito yung iyong katangian, yung pagiging mapagpakumbaba mo? Nabanggit yung pagiging mahabagin mo? Nabanggit yung pagiging matiisin mo, yung kahit paratangan ka ng kung ano-ano ay okay lamang. Hindi ka natitigatig sapagkat alam naman ng Diyos na ako ay mabuti. Pinagpala ka. Kaya nga kung taglay mo ang mga binanggit dito, kasama ka doon sa pinagpala, mga minamahal ko, at ang pagkakasabi, aaliwin ka ng Diyos, kasama ka sa kaharian ng Diyos, at makikita mo ang ating Diyos. Amen? Maraming salamat po aming Diyos. Ikaw po na Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, patuloy mo pong pinalalakas ang aming kalooban. Salamat Diyos sapagkat palagi ka pong nariyan upang kami ay palakasin. Napakalaking inspirasyon ka po sa aming Diyos. Salamat po. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin
Salamat po aming Diyos. Salamat din sa inyong mga minamahal ko. Patuloy ninyong tatandaan. Palagi ninyong ilalagay sa inyong isip, pinagpala ka sapagkat ikaw ay mabuti. Salamat sa inyo. Bukas magkita-kita ulit tayo 6:30 ng umaga. God bless us all. This is your sister Bruby. Bruby loves you so much. I love you all. I love you.